Ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ng sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento, buhay, at tagumpay. Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan na natin ang mga kwento ng inspirasyon mula sa MX3. Dito ako, Believe. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Simula at pangarap. Lumaki sa Marinduque, isang celebrity dentist. Pagsubok at pagbangon. Hinarap ang buhay sa kabila ng mapait na karanasan sa kanyang dating asawa. Sunod-sunod na kinaya ang mga problemang dumating sa buhay niya. Tagumpay at inspirasyon. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, nagpatuloy siya at lumaban. Hindi lang siya isang successful na doktor, kundi isang matapang na babae, mapagmahal na ina. Moto sa buhay. Ang pinangahawakan niya sa buhay ay, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Mga bangga, sa kabila ng pagsubok at lumbay, todong ngiti pa rin sa buhay. Makakasama natin ngayon, si Doc Nina Rodil. Hi, Doc! Hi, good afternoon. Maraming magandang hapon Magandang sa mga hapon. milyong-milyong nanonood Iyon. at nakikinig sa Yes. programa ninyo. Hello Maraming po. salamat. Ang ganda naman nung ngiti. Diba? No? Siyempre, Oo. Doc May Nina kindat pa yun Rodil eh. yan eh. Yes. Kamusta, Doc? Papunta dito, hindi naman kayo na traffic. Hindi naman. Salamat sa Diyos, hindi kami na-traffic. Finally, naririnig ko lang dati kapag Ako rin. pinapasalamatan ng mga artista, no? Oo. Thank you so much, Doc Nina. Yes. Tsaka narinig ko sa commercial natin. Kaya nga. Oo. Ayan. Diba? Yan, nag-toothbrush ka ba? Oo. Huwag nung nahiya tuloy ako. Huwag kang mag-alala, hindi rin ako nagsusunod. Pagkaparehas lang pa. Same, same. Ay, nako. So yan, maraming salamat po sa pagbigay po ng time na kayo po yung My aming pleasure. mai-guest dito Thank you it's so an sa honor. Believable Stories. Yeah, it's an Correct. honor. Naku, eto, bilang nandito na rin si Doc Nina. Kamusta naman po si Doc Nina Rodil bilang bata? Siyempre, curious tayo, Yeah. no? Oo, laking Marinduque. Yes. Oo, syempre probinsyana, no? I Mm. enjoyed my childhood. Napanganak ako na may mabuting magulang. Though hindi ko masyadong na-enjoy yung paglalaro kasi may business yung parents ko. So ako yung Maaga Yeah. pa lang pinapabantay na sa'yo. Nagsasama na po kayo. Sinasanay na. Yun, hindi ko masyadong na-enjoy pero okay lang. Wala naman akong pinagsisihan, wala akong gustong balikan. Yeah. Bata pa lang sinanay na ako sa negosyo. Oh, so ano to, hindi ito yung tipong laro tayo sa labas. Oo. Hindi. Kumbaga, namulat ka kagad sa buhay na, sige, Ito yung tumatakas. help tayo. Yes, oo. Tumatakas. Tumatakas Tapos din. tatawagin ako, tapos papaluin. Na-experience ba kayo na, matulog ka ng tanghali? Walang tulog sa tanghali. Talagang diretso po Mm. tulong sa sa magulang. Pag hindi sila pwede, ako yung tumatao, ako yung nasa kaha. Ang galing, no? Ay, in fairness. Kumbaga, alam mo, nakakabilib yung mga ganito nung bata pa siya eh. Mm. Kasi tayo, nung bata tayo, Matigas ulo natin. pasaway kami. Kumbaga, nung tampi tayo dito, laro tayo ng Jolen sa labas. Oo, Ganyan. tsaka bilang bata kasi nakakatamad. Mm-mm. Pasaway siguro, kaya lang takot kami nung mga panahon namin. Isang sit-sit ng nanay mo or ng tatay mo, Nako. tatakbo kami eh. So at least no, kumbaga normal din, dumaan din tayo sa sa pagkabata. Yeah. Oo. Totoo. Nung high school po, ganyan, college. Yeah, high school, college, ayan, nagpunta na ako ng Manila ng college. So, medyo hirap kasi sanay ako na may kasama. Opo.
komportable yung buhay. Pagdating sa Manila, syempre, wala nang nagtitimpla. Ito na. Oo, ano ko na, solo ka na dito ng gatas mo, ganyan. And then, nung third year college, okay yung life kasi nila, nagnenegosyo sila. Pero may way si Lord, no? Nung third year college ako, bagsak yung negosyo nila. So, doon nag-start yung first na, alam ko na natatandaan ko na struggle. Pero ano na po yun? Yung kurso nyo pong napili? Dentistry. Dentistry na talaga? Oo. Pangarap nyo na po ito mula nung bata? Hindi pangarap kasi gusto ko maging MD eh. Pero may nakakatawa na kwento kasi ako nung bata pa. Nung time ko, uso yung AIDS. Nasa probinsya kami. Hindi ko alam kung paano nagkaka-AIDS. So sabi ko, naku, baka mamaya pag nag-medicine ako, baka mahawa ako. Akala ko ganun kadali. Okay. So nag-dentistry ako. And then sabi ko sa father ko na, magdi-dent na lang. Sorry, hindi ibig sabihin ng lang is minamalit ko ha. Mas konti kasi yung time. Sabi ko, baka bigla akong mag-asawa. Natatakot ako kasi wala ako sa kanila. Para kang nakawala kasi biglang nasa Manila ka. Independent ka. Oo. So, yun. Kaya naging kumbaga magde-dentist na ang napiling path. Yes. So, yun yung nalugi negosyo. Nalugi, ayan. Tumayo, nag-working student. Oh. Sa awa ng Diyos, okay naman. Nakaraos ng hindi ko namalayan ang hirap. Natuto kang maglaba, natuto kang mamalansya. Alam mo yun, natuto akong magluto. Magtipid. At magtipid. Magtipid, oo. Kasi nangungupit ako eh. Yan. Pag may gustong bilhin na, kung ipapabili yung school, times 2 ko yan. Kasi alam kong meron eh. May kickback. Oo. Kickback that days, no? Yes, oo. May kickback talaga. Times 2 palagi or times 3. Kaklase ko yung best friend ko, galing ding Marinduque. So, pag nag-kickback siya, obligado ako na magkupit din. Pareho. Oo. Magkasama kayo. Pero hindi biro yun kasi di ba nasa Manila ka na, then nalugi yung business ninyo doon sa province. Yes. Para ang hirap, paano ka nag-adjust nun? Kasi ang utak mo nandun sa probinsya dahil di ba ikaw bata ka pa lang, doon ka na sa nagbabantay ka na ng business ninyo. Well, nung nangyari yan, nakala ko niloloko lang ako ng nanay ko kasi matipid eh. Na parang wala tayong budget kahit alam kong meron. Tapos pag pumupunta yung father ko para i-visit ako, nagpapaawa ako na wala na akong pera. Kahit meron. So, magbibigay talaga siya. Hindi ko alam na, pag mabuti yung tatay mo at nanay mo, kahit hindi nila kaya, pipilitin nila. Until one day, nakita ko na wala na talaga. As in, nag-flat. From negosyante sila nakilala sa probinsya, biglang flat. Na halos wala kang mahingi. Yung ang allowance ko noon, 500 per week. Malaki na yun noon ha. Naubos ko siya ng one day kasi magastos ang dentistry eh. Magbabayad ka ng pasyente, papakainin mo sila, bibigyan mo ng pamasahe, minsan bigas pa, kailangan nating makisama sa pasyente. So yung Tuesday to Saturday ko, wala na akong pasok, hindi ako makapasok. Kasi wala nang baon. Wala nang baon. Hindi ako makahingi kasi sensitive ako eh. Parang pag humingi ako, kawawa naman sila. Diba na parang hindi na lang, ako na lang yung mag-suffer, bahala na kung paano. Doc, sorry, ano yung business ng parents nyo noon? Meron silang wholesale and retailer ng grocery. And sila yung first na may motor supply. And yung tatay ko, marami siyang jeepney. Uso yung jeepney noon kasi. So, marami siya, operator siya. And galing din sila sa magandang family because yung lolo ko naman ay medyo kilala sa probinsya namin. Okay. Diba? So imagine, yung bigat nga naman talaga ng adjustment. Sobra, diba? Oo. Nanggaling ako sa family na may helper, hindi ako nakapasok sa kusina, and then biglang wala. Naglalaba ka na, naglalaba. At saka hindi biro kasi nung from province, tas luluwas ka na Manila. Ano nagpalakas ng loob mo? Papuntang Manila. Anong inisip mo? Yung dream, gusto kong makatapos ng college kasi walang dentistry sa amin eh. So yun, gusto kong yumaman, gusto kong maging katulad ng tatay ko na may pampakain sa anak ko. Kasi when I was young, habang nakikita ko yung magulang ko, sabi ko na gusto ko maging katulad nila. Gusto ko mag-provide din ng mabuti para sa anak ko. Kumbaga yung mga magulang, yan yung nakikita natin yung role model. Gusto ko maging wala akong memory na pinagsisihan ko na sila yung magulang ko, wala talaga. Maganda yung pagkabata ko. Maganda yung nakalakihan ko. Hindi perfect, pero maganda. Yun ang masarap pakinggan doon, di ba? Salamat sa Diyos na na-bless ako ng mabuting magulang. Correct. Yes. And after nun, nakapag-working student ka, nairaos ang kolehiyo. Nairaos ang kolehiyo. Papasok ako ng 7:30, tapos magpapaalam ako ng 4. Nasa paging company na ako hanggang 12. So talagang hating-hati ang oras. Hating-hati yung oras. Wala ka ng oras para makapag-boyfriend. May takas. Naisingit pa rin, no? Paano nasingit? Hindi, kasi yung boyfriend ko na siya yung napangasawa ko. Ay!
Pero wow. ito ba yung time na to, nasa isip mo na ito na mga pangasawa ko habang buhay? Kasi sa amin nung panahon namin, Oo. pag kung sino yung boyfriend mo, yun na dapat Yun na. eh. Kasi yun yung Oo, pangarap eh. ng mga babae nun eh. Oo, Ikaw na yung first and Conservative last. kami na parang hindi na, parang Correct. ito na lang. Ganun yung mga naunang panahon. So, mula college. Naunang panahon, Oo, parang, parang ang tagal-tagal na, 70 diba? yung dating ko. Pero no, hindi diba? totoo yun kasi Mm. noon, Ah, yeah. ganun talaga And eh. Parang conservative true yung love. family na pinanggalingan ko. Oo. Strict yung father ko. So yun, nahanap niya na kagad si The One. College pa lang. Class, yeah. Class. Okay. Yeah. Itatago na lang natin siya. Okay, tago na natin. lang natin Oo. siya. So eto na, nalagpasan na ang kolehiyo, Oo. nag-asawa ka na. Yes. Ngayon, ano naman yung mga bagong pagsubok? Meron ba? Meron pa bang bagong pagsubok after nung college? Oo, ito ikikwento ko hindi para makasagasa, no? Or manira ng kapwa kasi we are to love. Yan ang Yes. nasa Bible. Gusto ko lang magbigay ng hope. Yeah, marami, syempre, pag mag-asawa na kayo, hindi mo naman talaga kilala unless, di ba, sabi sa kasabihan, hanggang makasama mo siya. Tama. Totoo. Oo, di ba? Hindi rin ako perfect, pero hindi kasi yung naging buhay ko is hindi katulad nung nakita ko sa magulang ko. Everything was new. Parang nagtanong nga ako sa sarili ko na ganito ba dapat? Dapat ba nag-aaway? Dapat ba may gulo? May sakitan? May pagsubok babae? na dumarating? Oo, may mga ganyan. Pero Doc, question, doon po ba sa umpisa ng relationship, nakita nyo na kagad yung mga red flags na ganyan? Or parang fairy tale pa din siya noong una? Habang mag-boyfriend kami, nakikita ko na. Kaya lang, ako kasi yung Nabulag ka kasi mahal mo. hindi eh. Oo, bukod doon, hindi ko naman asawa bakit ko pigilan? Oo, hindi, wala pa kasing katulad ngayon na, red flag, kailangan, ganyan. Noon Yes. kasi wala kaming ganyan eh. Walang warnings. Nakita ko na, pero baka magbago. Parang Yun ako challenging kasi sa atin. Okay. No? Kahit sa mga Meron ako lalaki. na baka magbago. Oo. Diba? Baka. So, may yun. hope. May hope na baka. At saka wala na nga parang siya na talaga. Humiling ka ba kay Lord na Hindi ako sana nagdasal, eto na- no. Wala akong dinasal na ganyan. Hindi ako nagdasal about kung sino mapapangasawa ko. Yes. Catholic kami noon, hindi ko dinasal. So basta, ano lang, kumbaga, let it be. Dumating, yeah. Ito na, sira-sira, Oo, di ba? yes, Bahala na yes, ako anong yes. mangyari, basta mahal ko to. Oo. And tumulong siya nagbigay siya ng allowance nung college ako. So parang wala na akong way out. Kasi parang nakaano ka na sa utang na loob kasi nag-abroad siya. And then nagbibigay siya ng allowance. O sustento kung tawagin. Oo, no? nagbibigay ng allowance sa akin. So, yeah. Pero parents ko nagpapa-tuition na hindi alam ng tatay at nanay ko na tumatanggap ako kasi hindi na ako makahingi, naaawa nga ako sa Yes. kanila. So, parang sige na nga, wala na eh. Parang wala naman akong kwentang tao, no, kung iwanan ko pa siya. Correct. So eto na, nung naging mag-asawa na kayo, ano yung pinakamabigat na dagok na pinagdaanan mo? Well, marami kasi na normal siguro, no? Yes. Sa lalaki na makakakita ng mga chicks, diba? So, na-attract Jim? siguro siya. Well, may ganun talaga. Na-attract siguro siya and then nasamahan din ng bisyo. Sabi ko nga na kung tatanungin mo kung pinagsisisihan ko, hindi. Kasi inalaw ni Lord na mangyari for a reason. Yan. Ang pinakamasakit siguro na napagdaanan ko nung yung anak ko na yung nasasaktan physically. Hindi ko kinaya. Na-witness mo mismo? Ako yung nakaharang. Oh. So, hindi ko siya nakita sa amin eh. Bago lahat na parang hindi yan nakita ng parents ko kasi hindi ako nagkikwento. Sinosolo ko kasi ayokong papangit ang tingin, you know. Pinagtatanggol mo pa para sa mata ng pinagtatanggol magulang. ko. Oo. So, yung anak ko, hinaharangan ko, wala namang ginawa. Parang may small pa kasi ako noon. Pag umiyak, siya yung napapagalitan kasi may bisyo, siguro effect nung bisyo. So, naiirita, parang ganyan, mahina yung pasensya. So, humaharang talaga ako pag nasasaktan siya. As in, bakal ng belt, makita mo talaga na parang pang pelikula lang to eh. Ano nangyayari? Oo Napapanood mo? parang totoo ba to? Ito ba talaga yung buhay na pinasa ko? But then, nandun ka na eh. Wala ka na natuto akong kumapit na, Lord, ano to? Parang dun ako na, Lord, ano to? Paano ko to malagpasan? Solusyonan. Oo, na parang wala hindi naman kasi ako yung babae na lalabas, makikipag-inuman, Yes. hindi Nakaharap ako sa problem Naaalis ka ng bahay, magtatrabaho ka, hindi, di ba, pag
public figure na rin ang doctor, di ba, na hindi mo pwedeng iparamdam sa pasyente yung nararamdaman mo eh. Yes. Baka matakot Tama. sa'yo, di ba? Totoo. Baka mamaya may problema si doktora, baka mamaya masaktan ako, baka mabunot yung dila ko, di ba? So, Lagi yun yung ka mahirap na nakangiti. maging strong Yes. kahit gula-gulanit ka. Nakangiti ka kahit basag-basag ka. Yun yung mahirap ko. And minsan nakakarating ako sa house na hindi ko alam kung bakit ako nakadating. Nagda-drive ako. So, hindi ko alam na nandito na pala ako. Sabi ko na, Lord, nandyan ka talaga. Kasi wala eh. Parang ang gulo-gulo ng isip mo. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Nakagitna ka. Pareho mong mahal eh. Wala kang maitulak kabigin, diba? Wala ka talagang itutulak kabigin kasi part mo eh. So, yun. Ayun yung mahirap dun, partner, eh, no? Kumbaga, torn ka eh. Anak mo, tapos asawa mo. Yes, exactly. Kasi 'di ba, sino ba naman ang ayaw na sa isang pamilya ay magulo? Yes. 'Di ba? Ang gusto oo. natin ay buo. Totoo. And at hindi ko masaya. talaga siya nakita sa amin. Hindi ko siya, wala kaming ganon. So parang, sabi ko na, yung kinalakihan ko ba yung mali? 'Di ba, na dapat ba binubugbog yung anak? Doon napalo kami, disiplina. Pero never ko na nakita yung ganong scene. So, ang sakit sa dibdib, hindi mo alam kung paano ka matutulog, ang anak mo masama yung loob. Yun yung naiisip ko, paano mo nakakayanan every night, di ba? Na parang, paano ko to lalagyan ng period? Paano to sa gabing ito ba? Kakausapin ko yung asawa ko, kakausapin ko yung anak ko, everyday kung paulit-ulit. Tsaka nakatakot din dahil alam ba yung bata ay magrebelde. Yes. Oo. Nung may mga times na hindi ako makatulog, kasi ako yung nag-figure out kung anong gagawin eh. Oo, ikaw yung Diba mag-iisip na ng ako yung solusyon. ako yung nagsusolusyon. Hindi ko alam ko may Diyos, pero hindi ko siguro alam nun kung ano yung kaya niyang gawin. Bilang lumaki ako na relihiyosa, alam ko may Diyos, pero doon pa rin ako sa lakas ko eh. Hindi ko pa nakita na kailangan pala i-offer ko kay Lord lahat, tanungin ko siya. Ang natatandaan ko lang, nung gusto ko nang makipaghiwalay, tinatanong ko siya na, Lord, pwede na ba akong makipaghiwalay? Kasi malinaw sa akin na bawal maghiwalay eh. Kamatayan lang yung maghihiwalay, di ba? Na parang, Lord, kasalanan ba? Kapag makipaghiwalay ako, hindi ko na po kasi kaya. Baka kung anong mangyari sa anak ko. May times pa nga na matutulog ako na feeling ko hindi na ako magising. Baka mamaya tabunan ako ng unan sa ulo. Ako lang to. Pero I texted my brother-in-law. Sabi ko na in case na may mangyari sa akin, siya yung unang tanungin. Kasi masyadong magulo ang life namin noon. Ang ganda namin tingnan sa Facebook. Hindi kasi ako nagrarant. Tama. Hindi Yes. ako, ang nakakaalam lang ng kwento ko yung best friend ko. And Yung iba malalapit lang sa'yo. Oo, and pag kiniwentuhan mo sila, sumasakit talaga yung ulo nila. So, dumarating ako sa time na, Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pwede na ba akong humiwalay? Tapos may sign pa ako na, Lord, pag sumama siya sa abroad, ibig sabihin, ayaw mo. Of course, ayaw ni Lord. Of course, hindi siya nagbigay ng sign. Until one day, sabi ko na, Lord, parang ang feeling ko is nakatabon ako ng kamay sa ulo na kahit nakikita niya ako, humiwalay na ako. Hindi ko na kinaya. Kasi grabe yung gulo, sobra talaga. Uuwi ka sa inyo na minsan nasa meeting ako, tatawag yung anak ko na, Mom, Dad is chasing me. Nagtatago ako sa likod ng sasakyan. Umuulan. So bigla ako napapatayo sa meeting, hindi mo maiwan, hindi mo Hindi naman mo masabi maka-focus. sa kanila. Kasi, di ba, na parang, Lord, tapusin mo na tong meeting na to, may mga ganyan. Ang hirap. Ang hirap imagine Yeah. no, na paano mo itutuloy yung everyday. Na ganun yung Oo, nangyayari. Tapos yeah. hindi ka naman pwedeng basta-basta lang magsalita na, uy, ito yung nangyayari sa buhay ko. At saka hindi, haharap ka sa pasyente na buo ka. Correct. Pero never ka ba, Doc, na napasabi kay Lord na, Lord, pagsubok ba to na kailangan kong masolusyonan? O bakit mo to O inaalaw? ba- Hindi ko siya tinanong. Hindi ko naisip na magtanong. So, paano, ang ginawa mo lang is sign? Oo, humihingi ako ng sign kung pwedeng makipaghiwalay. Alam kong may Diyos, pero hindi kasi ako yung dasal na malalim. Parang ako na yung nagsosolve. Kailangan mabuo yung family ko, yung ganyan. Kailangan maano kami. So, lahat tiniis ko for how many years, yan. Mabuting tao naman yung tatay ng mga anak ko, no? Kaya lang siguro may mga if you know yung mga generational curse, diba? And na sa bisyo. So, mabuting tao siya. Nagkataon lang siguro na nadaig ng bisyo and Or sa ng, Doc, yung may mga circle of friends tayo, no? Gano'n na yaya. mabait Ay, naman ang factors, mga no? May mga kaibigan tao eh. rin. Kasi yung kaibigan niya, kaibigan ko din eh. So, mabait naman. Siguro lang may mga, alam mo, may issue tayo inside that we cannot solve. Oo. Diba? So, dinadaan natin sa bisyo.
Diba? Ang lawak pa rin ng pangunawa ni Doc, no? Oo. Para masabi mo yun, no? Na hindi, meron lang siyang battle sa sarili Hindi, niya. nung nasa sitwasyon ako, syempre wala. Nasasabi ko yan ngayon. Ngayon. Oo, ngayon. Oo. Pero noon hindi, magulo yung isip ko. And nag-shoot ako eh. Yan yung ano ko eh, yan yung sport ko eh. Doon ba nilalabas? Oo, hindi. Sinasabihan ko siya pag ano siya na pag hindi ka tumigil. So dumating ako sa naging matapang ako. Strong. Pinalaki kaming hindi ka nagmumura, natuto kang magmura, na parang Lord, yun ang natanong ko na Lord, hindi na ako to, hindi ko nakilala yung sarili ko. Totoo, tsaka Oo. ang maganda nangyari sa Doc Nina, yung hindi kayong tipong babae na gumagante. Kasi, di ba, sa ngayon, sa mga nakikita natin na magkarelasyon, na kung anong ginawa ng asawa, gaganti ako kasi hindi pa pwedeng siya lang masaya. Para Ganun. maramdaman Oo, niya rin na masakit. May ganun eh. Salamat sa Diyos talaga na napalaki ako ng maayos ng magulang ko. Tama. Yun siguro, and may takot talaga ako sa kanya. Hindi ako nagdadasal katulad ng pagdadasal ko ngayon, pero takot ako. Total, nabanggit nyo kanina, Doc, no? Yung difference ng, yun nga, yung grabe yung ano nyo na, sige, pag hindi ka tumino, ganito gagawin ko sa'yo, nagmumura ka na. Ano yung difference ng sinurrender mo na lahat dun sa nagmumura ka, na wala kang, hindi mo pa siya naiisip? Sinurrender kay Lord. Ito yung na-feel ko nung nag-surrender na ako kay Lord. Kasi may nangyari na, ibinigyan niya ulit ako ng isang struggle. I had cancer nitong 2022. Hindi ko siya kinwestiyon. Sabi ko lang na, Lord, I'm willing, I'm obedient. Sabi mo, if you're willing and obedient, you'll enjoy the fruit of the land. So, and nakalagay pa, nadadaanan ko kasi yung sa Skyway, yung Psalms 91:10, sorry. No disease can come near your home. No one can harm you. Yan ang nakalagay. Sabi ko, Lord, yun yung promise mo. Itong cancer na to, if it will give glory sa'yo, tatanggapin ko. Yung difference nung may struggle ako sa married life sa ko, family. and then itong cancer, sinurrender ko naman. Oo kasi hindi ako nag-worry na parang inalaw mo ito na mangyari. So, ikaw din ang magtatanggal nito. So, diretso talaga yung buhay ko. I work. Pag may mga kaibigan akong nakakaalam na may cancer ako, umiiyak sila, tatanungin ko pa na, ikaw yung may cancer, te? May ganyan pa ako, nakakapag-joke pa ako. And, alam mo yun, pag nakahawa ka kay Lord, in 2 months, declared not evident. Wow! Sabi ng mga kaibigan ko, baka naman na mali yung doktor. Kamali. Sabi ko, sige, As in, pagbigyan kita. wala talaga. Pagbigyan kita, thrice ako na biopsy. Pagbigyan kita, bakit yung aking, kasi may maintenance ako ng high blood na-diagnose ako ng medyo mahaba to, left ventricular hypertrophy by voltage, walking time bomb. Tumataas ang BP ko ng 220, as in ganyan. Grabe. Sabay niya, wala na akong maintenance ngayon. So, yun yung pakiramdam ng nag-surrender ka, deadma ka. So, nung time na during may, sa family ko na problema, hindi pa ako nag-surrender kasi ako nagsasolve eh. Pinoproblema ko lahat eh. Stress talaga. Alam mo yun na talagang masasabog yung utak mo. Nasa loob ako ng dresser or ng lalagyan ng shoes namin, nagtatago talaga ako doon. May room kasi sa bahay namin, may maliit na room yung so nagtatago ako doon. Ayoko munang may makausap. Ako yung nagsasolve eh. Hindi ko alam yung gagawin ko. Yun yung itsura ng hindi mo kilala kung gaano kabuti at gaano katindi ang kayang gawin ng ating Diyos. Correct. Yan siya. Alam mo, sa totoo lang, yung mga ganyan na merong naka-experience ng cancer, yung ibang tao kasi parang, Lord, sinisisi kita, ganyan. Kumbaga galit kay Jesus, kay Lord. Kay Lord, yeah. Pero kung totoo, tama ka doon, na kailangan natin na ibigay natin sarili natin sa Kanya, maraming mangyayari. Tulad nung nangyari kay Doc Nina. Ang ganda nga nung comparison na yeah. Kung tayo sa sarili nating kakayahan, mahirap talaga siyang isolve. Kasi tayo, ang gusto natin talaga perfect solution. Tsaka tayo yung gumagawa. Ngayon na. Kaya ko to. Ngayon na. Kailangan kong ma-solve to ngayon na. Kailangan buo yung family ko. Kailangan maayos yung anak ko. Hindi nga kayo para doon eh. So, ayun. Natuto ako to accept kung ano yung will ni Lord and to wait. Kaya sabi ko na yung favorite verse ko, yung Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Hindi sa oras na gusto mo. Hindi sa oras na gusto ng kahit sino, pero sa oras na gusto niya. May isa akong dasal na gusto kong i-share, no? Kasi nung may cancer ako, before akong mag-surgery, sabi ko na, Lord, ayoko nang humingi. Ayoko nang magdasal. Kasi
pag nagdadasal ako, parang ang lakas-lakas ko sa'yo, binibigay mo, kaya napapariwara yung buhay ko. Alam mo yun na, Lord, gusto ko ng ganito, Lord, gusto ko ng ganyan, binibigay niya. Sabi ko sa kanya na, Lord, this time, gusto ko yung will mo yung masusunod. Whatever it is, tatanggapin ko. So, nung na-cancer-free ako, not cancer-free, no evident, not evident talaga no evidence of the disease. Kasi pinadala sa US yung specimen para sa mama print kasi from stage 2, naging stage 1 siya. Walang ganun, di ba? I don't know, wala akong nabalita na ganun. Bumaba. And then, sabi ko pa, nung dineclare nung oncologist, sabi ko na, Doc, may ganun ba? Sabi niya na ikaw, I cried. Na parang, Lord, grabe, ano yung ginawa ko? Ayun, ang natatandaan ko sa Matthew 21:22, sabi niya na, whatever you ask, if you have faith, I will give it to you. Yan ang sabi ni Lord. So, hindi ako humingi, pero yung will mo, Lord, ang gusto kong masunod, hindi yung will ko. So, kung tatanungin mo ako kung anong gusto kong dasal, syempre single mother ako, no? Annulled na. So, single mother ako. So, ang gusto ko is hindi ako titigil sa work kasi may 3 akong anak na umaasa sa akin, no? Hindi ko dinasal Sabi ko na, Lord, kung ano na lang yung will mo. So, yun ang binigay niya. Sabi ko, grabe, Lord, no? Kasi yung, ang konti pala ng dadasalin ko compared sa kaya mong ibigay. Kasi hindi lang ako ikikimo, yun lang yung gusto kong idasal. Pero ang binigay niya, tinanggal niya. Hindi lang yung cancer, pati yung iba pang na nagme-maintenance ako, na tumigil lang ako ng 1 week, talagang tumataas yung BP ko. Oo, praise the Lord. Grabe talaga, nasabi ko na yun. Tama naman na natanong mo yung before, kung makilala si Lord, and after. Pag hindi natin kilala si Lord, alam mo yun na madaling sabihin na nagtitiwala tayo sa Lord, no? Madaling sabihin na in-offer ko na kay Lord ang lahat. Pero pag ikaw yung gumagawa ng solusyon, ikaw pa yon. Tama. Hindi pa ang Panginoon. Tsaka natuto ako, Doc Nina, no? Tayong mga Pinoy, madalas tayong humiling. Ang hindi lang alam natin mga Pinoy na mayroon nang binibigay si Lord sa atin, hindi lang tayo nakukontento. Hindi natin ma-appreciate. Hindi rin natin ma-appreciate. Tama, Doc. Tsaka mo lang ma-appreciate kapag magulo na. And natuto akong makinig sa voice niya. Di ba nakalagay na his sheep knows know his voice. Lahat ng kanyang mga tupa, alam ang kanyang boses, no? So, nung narinig ko na forgive your husband, oh my gosh, yan yung pinakamahirap yata na gawin. Sabi ko, Lord, nakikipaghagal talaga ako na makikipagkita ako kasi may isang ikikwento ko lang po ito for God's glory, ha? Hindi para siraan ang tao, mabuting tao sila. Siguro lang ang demonyo kasi nagdidikta yan sa atin, and pag mahina yung kapit natin and pananampalataya natin, sinusunod natin kung ano. Papunta ako ng Holy Land noon, pinaalis ako ng MX3, no? Meron akong pinapadukot ako. So may ganyan ako. So nung sinabi ni Lord na patawarin ko, haharapin ko na parang, Lord, tama ba yung naririnig ko? And then firm. Wala ka nang marinig kasi Wala ka nang marinig na walang but, walang if, walang kung, walang kahit ano na parang eto na talaga. So hinarap ko and sinabi ko na you are forgiven. Ang bigat no, and ang laking tinik na nabunot. Yes, oo. At saka yung pagiging obedient mo kay Lord. Grabe, parang sabi ko na, Lord, grabe to, wala akong hinindian sa'yo. Lahat ng mga kaibigan na bumitaw sa'yo at na-judge ka, nanira sa'yo, nag-send ako ng message na you are forgiven, and if ever na may ginawa akong kasalanan sa inyo, kasi it takes two to tango, yun ang sabi. And sila naman yung taong mag-aamin na ako yung may kasalanan, diba? So parang sabi ko na, kung may ginawa man ako, please forgive me. Ang hirap, umiiyak talaga ako habang ginagawa ko siya. But then, walang kasing kapantay ang obedience. Correct. Sa Bible na nabasa ko, sa buong Bible, sa awa ng Diyos, nabasa ko na yan, obedience ang gusto ng Lord. So, pwede kong masabi na whatever na nangyari sa buhay natin, sa mga nanonood, araw-araw tayong may pinagdadaanan, pero wag kang bibigay. Si Lord ang may control ng lahat. Kaya niyang tanggalin, kaya niyang hindi ibigay, pero pag inalaw mo kung anong ginagawa niya, may purpose siyang maganda. Unless may kasalanan ka, nabubuhay ka sa kasalanan, and consequence ng kasalanan yung ginagawa mo. Pero alam mo yung sumusunod ka, nananalig ka sa Kanya, and then may pinagdadaanan ka pa, antay ka lang. Walang hating gabing walang hanggan. Ang ganda nun, Ganda nun. Palaging sisikat yung araw. Palagi naman, di ba, sabi niya na His blessings are new every morning. Diba? Parang nakakaginhawa yung comfort na ibibigay sa'yo, And no? mula nung nagkaisip kayo, di ba, may problema ka, pero bukas, parang ang gaang na. Kasi yun ang promise niya, di ba, yung
problema na binibigay niya sa'yo is para sa isang araw lang. Bukas, another, yan. Para yung lakas, lahat, siya ang problema. Ano ba yun? Yung don't worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each problem ay merong kasagutan ang bawat isa. Yan siya. Hindi man yun yung eksakto, nirephrase ko lang siya. Pero, lahat may kasagutan. So, at lahat may solusyon. Yeah. May solusyon. Si Lord din ang magsusolusyon. Yes. Siya din, financial, alam mo yun na wala kang pambayad, tingnan mo, biglang may darating sa'yo. May mga unexpected blessings. And anak niya tayo lahat. We are created according to His image, diba? So, hindi tayo, sino bang ama ang nagpabaya sa atin? Yeah, meron. Pero, hindi yung amang lumikha sa atin. Correct. Hindi niya inalaw tayo na mapunta dito sa mundo para mapahamak, diba? So, choice natin lahat eh. May free will, ganyan si Lord, diba? May free will siya eh. So, kung ano man yung nangyayari sa atin, consequence minsan ng ginagawa natin. Pero kung sumusunod tayo, sinusunod natin lahat ng kanyang utos, no? And may pinagdadaanan pa tayo, baka may malaki kang misyon. So, dito ka napapatunayan, pinadaan ako ni Lord sa ganito para makipagbigay ng hope. Because hindi ka naman maniniwala sa taong walang pinagdaanan, diba? Tama. Maniniwala ka palagi sa mga taong galing may na ako dyan. experience na. Nangyari yan. Gumaling yung cancer ko. Pero pag sasabihin mo sa may cancer na okay lang yan, gagaling yan ha. Pag wala kang gaganyan ka na. Paano mo nasabi? Pero kung ikaw yung pinili ng Diyos na ilagay doon para magbigay ng hope, ang sarap sa pakiramdam. Masarap sa pakiramdam na nakaraos ka sa ibinigay ni Lord na pagsubok, pero ang hirap kapag nandun ka. Oo. Ang hirap. Totoo. Grabe yung iyak, baka nadaig ko pa si Judy Ann Santos. Hindi ba nagkaroon award? Oo. Kasi napakahirap pagdaanan yung mga ganyan, partner. Yung ibang halos nababaliw sa pag-ibig, magpapakamatay. Ayan, isa pa yan. Oo. Di ba may nababalita sa Facebook na mga gumagawa ng ganyan. Yeah, pag wala tayong Diyos. Oo, at hindi lahat kayang magpatawad. Totoo. Ba? Madaling sabihin na may Diyos ako. Oo, totoo po. Madaling sabihin yan. Pero kakapain natin dapat yung puso natin kung mahal ba talaga. Ang hirap ipamuhay eh. Sabi nga nila, napakadali maging mabait eh, pero yung pagiging mabuti, napakahirap gawin. Totoo. Tsaka naniniwala rin ako, Doc Nina, na dapat kumilos din tayo. Hindi lang puro tayo manalangin. Faith without action is dead. Si Lord talaga kasi inutusan tayo, kumilos ka rin. Tama. Yeah. May wisdom naman na binigay sa atin lahat, no? So, gagamitin natin yung wisdom. Tama. Yun. Nag-aantay kasi tayong abutan. Hindi niya alam na nandyan na siya, kuhanin mo na lang. Correct. Totoo. Tsaka alam mo no, totoo talaga na malapit ang Panginoon sa mga nasasakta, umiiyak, namumroblema, no? Kaya hindi rin ako naniniwala na sige, pag relihiyosa ka or paladasal ka, dapat perfect ka, ganyan. Ang simbahan para yan sa mababait. Hindi. Ganun ang simbahan, ospital yan para sa mga nangangailangan. Natutunan ko na hindi after si Lord sa kahit anong relihiyon natin. After siya sa relasyon natin. Yun. Maraming relihiyosa. Marami. Galing ako dyan, di ba? Pero hindi ko alam yung relasyon. Hindi ko alam kung paano makipagrelasyon sa Diyos. Kasi bata pa ako, talagang every Sunday, nagsisimba, religious kasi yung parents pa talaga na kailangan magsimba, kailangan magganyan. And then ito na lang, after nung maraming pagsubok, talagang naglublob na ako kay Lord. Wala na parang napapagod na akong mag-solve ng sariling problema, di ba? So, doon ko nasabi na, relationship pala. Kasi kung may relasyon tayo kay Lord, kahit anong pagsubok ang ibato niya sa atin, alam mong nandyan siya. Parang siya yung magiging diary mo, best friend mo, mag-open up ka, di ba? At merong sagot Meron. Hindi mo man siya maririnig na talagang maririnig mo yung boses, pero malalaman mo And minsan may sagot siya. Kaya lang hindi yung sagot na gusto natin, ang gusto mong marinig, kaya hindi ka nakikinig. Yun, ang mga matitigas na ulo. May gusto kang sagot, pero hindi yun yung ibibigay sa'yo. So, hindi mo siya susundin. He talks. Nagsasalita siya. Correct. Ang daming yung nakaka-relate ngayon, partner. Lalo na sa buhay mag-asawa, no? And ang sarap pakinggan yung forgiveness talaga. Tama. Ngayon, Doc, napakalaki na itulong sa'yo ni Lord, no? Sobra. Ano pa yung mga plans mo? Hindi na ako actually nagpaplano.
wala na akong ganyan. Nasa Bible kasi, di ba, may maraming plano yung tao, pero yung plan ni Lord ang masusunod. So every morning, sabi ko na, Lord, your will be done. Even before ako magpunta dito, Lord, speak through me. Move through me. Kasi hindi ko alam kung paano ko i-deliver. Honestly, first time ko siya na masabi. Sabi ko nga na, sinishare ko to, hindi para manakit ako ng tao, or sisihin ko, or pumangit ang pangalan ng tao, no? Binigay ni Lord yung istorya na yan para makapagbigay ng hope sa iba, no? Plano, wala talaga. Kung ano yung ibigay ni Lord. Kung ano yung meron kami, pinagkakasya namin, grateful ako sa kung anong meron kaming mag-iina. Ayan, hope, hold on, pain ends. Trust. Tiwala Faith, lang, partner, no? Totoo. Ayan. Yeah. Nakakatuwa, no, dahil parang dalawang milagro ang narinig natin ngayon. Maraming kwento na binigay sa akin si Lord. Hindi tayo kasya. Actually, hindi kasi nakakaya. oras eh. Oo. Mukhang magagalit ang ano. Baka abutin Kapag tayo ng yun alas isa-isa, 9. no? Madami. Kasi Papa Jackson na susunod. Yeah, ang Diba? dami-dami. Pati yung Pero mga sa- cancer patients, Totoo. partner, nakaka-relate sila ngayon. Pero sa lahat ng Oo. mga naibigay ni Doc Nina, nakakaano sa mga tao, nakaka-inspire, no? Oo. Sa lahat din ng mga may pinagdadaanan sa buhay, Mm-mm. natandaan nyo agad na huwag tayo makalimot kay God, kay Lord. Oo. At saka iba ang pagbabago. Di ba? Iba yung ginhawa na Oo, nagaganap. oo. Hindi mo kaya magbago kasi ng sa sarili mo lang. Pero pag kumapit ka kay Lord, siya mismo ang mag-iikat sa'yo. Ayan. Ay, nako, Jimbo, mukhang uuwi ka mamaya na yayakapin mo sila. Actually, dumating na ako sa point na ganyan, na nagbago. Alam mo, totoo lang, Talaga. nobody's perfect, Doc. Yeah, Di ba? naman. Alam mo Oo, yan. yeah. May mga tao talaga na nagkakamali. Pero, Lahat tayo makasalanan, Totoo. kahit kaming mga lahat, Kristiyano. lahat. Pero, Doc, ang ano ko doon, walang ibang tao ang nakapagpabago sa akin, kundi sarili ko. Talaga. Kasi, Si Lord, with the help of yes, God. Yeah. doon ako napaisip kagad na, Lord, sorry ba't nagawa ko to? Oo. At ngayon, ang ganda na ng buhay ko. Ay, salamat sa Diyos. Diba, no? Minsan binibigay niya lang yung problema na yan for us to realize. Yes. And maganda kasi siyang testimony ng goodness ni Lord. Tama Diba po. na yung buhay mo na gula-gulalit, itatahi niya Tatayin niya. Diba? Tama. Hindi pa huli yung lahat. Yes. So, walang imposible. Walang imposible. no? Walang imposible sa kanya. Na kahit cancer, kaya niyang tanggalin ng 2 months. Diba? Ang galing. Oo. Kahit nga 24 hours, 1 minute, 1 second, kaya niya yan. Kailangan mo lang mag-surrender. Ayan, sana sa mga panggadi natin, ay meron tayong nakuha at panigurado, no? Kahit sa may mga karamdaman dyan, o may mga pinagdadaanan sa Sa buhay. relasyon, hindi man sa asawa, sa pagkakaibigan, o sa pamilya, Yeah. sana meron kayong natutunan Nako. today. Dahil dyan, Doc, Parang ang ganda ng itsura ko. Ha? Yes, di ba? For the aura. For the aura. Naku, Ayan. dahil dyan, Doc, eto nga po tanggapin ninyo ang parangal, ang paghanga at pagkilala kay Doc Nina Rodil para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong May 22, 2025, ganap na alas 4 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Naku, all for Doc. God's glory, Yes. syempre. salamat, Doc. Para sa glory ni Lord. Ay, ang ganda-ganda ko naman. Doc, baka meron po kayong mga pasalamatan o babatiin ng mga Ay, kaibigan. nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagbigay sa akin ng mabuting magulang at ang aking mga anak na very supportive sa nanay nila. Graduation ng aking anak Ay. tomorrow. Ay, Congratulations. Congratulations, po. anak. I'm proud of you. Yan. Yan. Uy, hello pwede sa magdagdag inyo. ng konting Sige pa. po, Doc. Opo. Kasi Go. forgiveness minsan ang nagkakos kung bakit tayo nagkakaproblema, di ba? Tayong mga Katoliko, di ba, na ang dasal natin is forgive us our sins as we forgive. Gusto ko lang i-remind na i-forgive lang tayo pag nag-forgive tayo kasi that's our prayer every day. Wow, Doc. Para For po our sa inyo freedom. to, Doc. Naku, salamat po MX3. Ayan. Naku, masusubukan ko. Joke lang po. Salamat, boss. Thank you so much. Ayan. Energy FM. Thank you Thank po, you so Doc. much, Ayan, Doc. sa time po. Forgiveness. At Jim. babalik pa si Doc. Forgiveness. Babalik pa ulit dito, makakapanayan dito natin siya. Nandito po ako mamaya, bukas. Ayan. Makakasama natin si Doc. Thank you, Tapos, Doc. oo, no? Makakachikahan My pa natin si pleasure. Doc. It's an Maraming honor. salamat po. It's an honor. Ayan. Ako mamaya, alam mo panigurado, Jimbo. Ito ang topic natin mamaya sa pagbabalik. Oo nga. Forgiveness. Totoo. Kaya sa lahat ng mga panggapo natin dyan, oy, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada.
Ayan, tuwing Webes po ay mapapakinggan na natin ang mga kwento ng inspirasyon kagaya po ng napakinggan natin ngayon. Dito lamang po yan sa Believable Stories hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Bili. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. At ako partner, sa pagbabalik natin, yung ating mga babade, huwag kayong maalis dyan at yung may mga birthday at kung anong okasyon yan, babatiin natin mamaya. Yes, later yan. Kaya naman, pansamantagal magmuni-muni ka muna. Ayan. Maganda yan, maganda yan. Correct, magmumuni-muni ka muna. At kasama nyo pa rin po, nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang kanyang Jimbolicious DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? Na Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabing radyo, sabihin mo!